kasama sa ating fecal occult blood kit. So buksan lang natin to at stab natin siya dun sa pupu ng 6 na beses. Different na parte ng pupu dapat yun. 6 na beses natin i-stab sa different side ng ating pupu. After stabbing 6 times sa different sides, isasara na natin yung ating bottle. So dito, kailangan natin ngayon siyang shake hanggang sa ma-emulsify na yung pupu dun sa ating solution. Kapag na-emulsify na nga, pwede na natin itong ipatak sa ating occult blood test kit. Magdadrop lang tayo ng 4 times or 4 drops dun sa ating sample well and wait for 10 minutes. After 10 minutes, pwede na nating i-interpret yung result. Take note na hindi dapat magbasa ng interpretation after 15 minutes. Dapat hindi lalagpas ng 15 minutes yung pagbabasa. After 10 minutes, meron tayong isang solid red line sa ating control area which says na valid yung result natin dahil pasok yung control, which is yung isang red line dun sa ating control area. And walang solid red line sa test, so meaning negative yung ating fecal occult blood result. In cases na wala yung solid red line sa control area, hindi natin pwedeng i-validate yung test, so invalidated na siya and we need to perform another one using another kit. Dapat na magkaroon ng isang solid red line sa control area para mapatunayan natin na working properly yung ating test kit. Ito namang isa pang kit na nag-show ng red line dun sa ating test area and wala sa control area, same as the other one. Invalid result din kasi hindi gumana yung control natin. So, di ba pag nagte-test tayo, laging dapat papasok muna yung control bago tayo mag-test. Same din yung principle sa ating mga test kit. 2 solid red line, 1 in the control area and 1 in the test area means that the test is positive. And yung isa naman is negative, which is yung sa control area nga lang yung solid na red line.